So eto mga sangkay, buong mundo ay nagulat sa ginawa ng China. 2 barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea binangga umano ng China. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating channel. Sa baba ng video na to, check nyo po mga sangkay, meron po kayo makikitang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito yung balita mga sangkay, medyo nakakabanas no, na balita na itong China Coast Guard Maritime Militia binangga umano ang 2 barko ng Pilipinas. Namumuro na mga sangkay, pinipwersa na po tayo. Dahil nga po sa ginawa nila, nagsalita na po ngayon ang maraming mga bansa. Tulad ng mga bansa sa Western. Panoorin po natin. Sa video ng Armed Forces of the Philippines, makikita ang pagbangga ng malaking China Coast Guard vessel number 5203 sa mas maliit na Oneida May 2. Holy mga sangkay. Yan po yung number 5203. Ano na tayo? Pinipersa na tayo ng China mga sangkay. Pero sana, hindi po tayo humantong sa digmaan kagaya ng nangyayari sa Ukraine, laban po sa Russia, or Israel laban po sa Hamas. Well, malayo din naman po ang ano nito mga sangkay, yung issues nila doon. Pero dito kasi nagkakainitan na rin. Pero kumbaga, ito binangga na. Hindi natin alam kung ano pa ang magiging susunod na aksyon. Kasi nag-aangas na po dito yung China eh. Isang civilian vessel na kinontrata ng AFP para magdala ng supply sa mga tropang Pilipino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Nangyaring insidente linggo ng umaga habang sinusubukang alpasan ng Oneida May 2 ang China Coast Guard at Maritime Militia ships na sinusubukan silang harangin sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Grabe, no? Ayan po, ang laki. Maghahatid lang sana ng supply. Pero yun po ang ginagawa ng China. Yan po. Ang video na to galing po sa AFP Western Command. So, sana po matauhan na rin yung mga pro-China dyan, no? Nalantaran mga sangkay. Kasi ito, dapat po talaga nagkakaisa tayo eh. Biruin mo, namemwersa na po sila eh. Sa di kalayuan, sinagi naman ng isang Chinese maritime militia vessel ang mas maliit na barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra. Kaya na Na-escort sa resupply mission. Mariing kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang delikado, irresponsable at iligal na kilos ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia na labag umano sa mga batas ng dagat. Inakusahan nito ang China na inilagay sa peligro ang buhay ng mga sakay ng mga barko ng Pilipinas. Nagpapatuloy ang supply mission sa BRP Sierra Madre at nakarating ang barkong Oneida May 1. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung nakatuloy ang iba pang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayun lang. Pero giit ng China, ang Pilipinas ang siyang pumasok sa tinatawag nitong Renai Reef nang walang permiso, kaya hinarangan ng mga barko ng Pilipinas na may dala umanong iligal na construction materials. Nako, yan na naman tayo eh. Gumagawa na naman tong China ng ano eh. Kung ano-anong kwento eh. Inakusahan pa ng China na ang Oneida May 2 ang umatras at sinadyang banggain ang barko ng China Coast Guard para masisi ang China at lumala ang tensyon. Nako, wag tayong niloloko mga sangkay. Itong China, nakakailan na tong beses nagsisinungaling eh, no? Ilang beses na nabibisto na nagsisinungaling. Kitang-kita naman sa video. Ayon kay maritime law expert Professor J. Batumbakal, maliwanag na sinasadya at planado ganda ng pangalan eh, no? Batumbakal yung apelyido. ng China ang insidente dahil tila nakahanda na ito agad na magbigay ng pahayag tungkol dito. Ready na po yung China, i-twist yung pangyayari, no? Aniya, hindi dapat magpasindak ang Pilipinas sa China lalo't maliwanag na nasa tama ang posisyon nito Correct. sa sarili nating teritoryo. Meron laging risk yan ng escalation. Deliberate nilang kine-create yung risk na yan para umatras tayo. So dapat hindi tayo matras, huwag tayo matakot sa ganyan.
Dagdag pa niya, dapat tapatan ito ng Pilipinas ng angkop na tugon kasama ang mga kalyado nitong bansa. Ayan na. Painit ang sitwasyon. So ano ba? Dapat na ba tayo maghanda sa paparating na digmaan kung sakali? Dapat tapatan, mga sangkay. Ibig sabihin, pepersahin din ng China. So baka dumating ang time na Naku, wag naman po sana. Isang maaaring gawin ay tanggalan ng pagkilala ang China Coast Guard at Maritime Militia bilang security partners ng ibang bansa. Ano yung measures na parang kumbaga sanctions sa China Coast Guard, no? Yung pag-disengage sa kanila ng communications, kunwari, o kaya yung paghinto ng lahat ng mga cooperation agreements with their Coast Guard, yung mga information sharing agreements. Dapat din anyang alamin at panagutin ng China sa pinsalang dinulot nito sa mga barko ng Pilipinas. Kinundi na rin ng mga iba't ibang bansa ang naging aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Estados Unidos, naging delikado ang galaw ng China at nagpahayag ng patuloy na suporta sa Pilipinas. Diniklara naman ng Embahada ng Canada na walang dahilan at labag sa batas ang mga delikadong asal ng China. Nababahala rin ang Dutch Embassy sa huling insidente at nanindigang dapat sundin ng international law sa usapin ng South China Sea. Sinigundahan ng European Union ang panawagan ng Pilipinas na manaigang international law sa West Philippine Sea para hindi lumala ang paulit-ulit at tila lumalalang mainsidente sa lugar. Rafi Santos, ABS-CBN News. Kinundi na rin ng mga mambabatas ang Ayan na. Sabi na nga ba, magsasalita dito yung mga mambabatas ng Pilipinas. bagong insidente sa Ayungin Shoal, ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Hindi, kasi alam nyo, kahit naman sino, kahit common na Pilipino, kahit tayo, bahagi tayo ng mga common lang na Filipino citizen. Nakita naman po natin ang ginagawa talaga ng China. Talagang inaano na tayo eh. Natawag dito. Pinipersa na po tayo sa sariling teritoryo natin. So, natural na magiging reaction ito ng mga leader po ng ating bansa na hindi po tayo dapat papaapi sa China, no? Ayan, sabi po ni Jinggoy. Ang chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, malinaw na paglabag ito sa pambansang kasarinlan at pag-atake sa maritime personnel ng Pilipinas. Hindi ito katanggap-tanggap. Kaya tanong ng senador, sapat ba ang simpleng diplomatic protest? Git niya, dapat depensahan at protektahan ang karapatan ng mga mamayan ng bansa. Tama. Isinusuling naman ni Senador Francis Tolentino na imbestigahan ito sa ilalim ng International Convention for the Safety of Life at Sea o SOLAS at ng Code for Investigation ng Maritime Casualties and Incidents ng International Maritime Organization. O tama, mga sangge, kasi alam nyo, kung walang gagawing action dito ang Pilipinas, ulitin ito ng China. Naalala nyo yung nilagay po nilang harang po mga sangkay, floating barrier? Kung hindi po yung tinanggal ng China, ng Pilipinas, masusundan pa yun ng mas marami. Gaya na itong mga sangkay, ito po ay pananakot ng China. No? Itong pamimersa po nila, pwedeng ang message nito na, papalag pa ba kayo? Pepersahin namin kayo. Parang ganun po yung dating eh. Kaya sana po, gawan kaagad ng action ito ng Pilipinas. Nanawagan naman si Senador Risa Ontiveros sa international community na makiisa sa pagkondena ng Pilipinas sa karahasan ng China. I don't like Risa Ontiveros, to be honest. But, since wala naman na tayo sa politika, mga sangkay, sana, kagaya po nito, pagdating po sa West Philippine Sea, wag po tayo, hindi dapat po tayo divided. Dapat strong, united po tayo. Why? Pinag-uusapan po natin dito, teritoryo ng ating bansa. Hindi po ang kung ano lang, hindi po politika. At itaguyod ang pamamayani ng batas. Ito anya ang susi para makamit ang tunay na kapayapaan sa rehiyon at sa buong mundo. Muli namang tiniyak ni Senate President Miguel Zubiri ang kanyang suporta para sa dagdag na pondo ng Philippine Coast Guard at Armed Forces para palakasin ang kanilang kakayahang protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Hinimok naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang Administrasyong Marcos na umaksyon para tuldukan ang anyay pambubuli ng China. Ayun, mga sangkay. So, dito,
Nagkakaisa po sila kahit magkakaiba po ng kulay ang mga yan, mga sangkay. So I hope na ganoon din po lahat po ng Filipino citizen, no? Magkaisa po tayo pagdating po sa West Philippine Sea. Tama na yung pro-America ako, pro-China ako, pro-Philippines dapat tayo, 'di ba? Ano po ang inyong opinion mga sangkay sa ginawa ng China na talagang ikinagulat ng international? Binangga po yung dalawang barko natin. Just comment down below. And guys, paki-subscribe po itong isa kong YouTube channel. Hanapin niyo po sa YouTube, Sangkay Revelation. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.